Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Isang magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatiran na nakasubaybay po ngayon sa ating programa. No? Balik na naman tayo sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos, mga kapatiran. Bali, actually, medyo busy talaga tayo ngayon. Ano? Marami po tayong mga activity. Maraming mga gawain na pinupuntahan tayo. Lalo na po sa mga gawain sa district. Ano? Meron tayong mga conferences na dinadaluhan at nagiging kabilang po tayo sa mga tagapagturo doon. Ngayon, isa sa mga parang naka-challenge ulit sa akin para mag-live broadcast, ito pong isa sa mga pwede ba nating sabihin controversial na topic sa iba. Kasi mayroong nagtag sa atin, si brother, ano ba yun? Si architect, si Ranillo. Yan, si brother Ranillo, tungkol doon sa nagtuturo na sa New Testament daw po ay wala ng tithing. Well, pinaliwanag nga po natin doon, mga kapatid, yung comment natin na yung tithing natin dito sa New Testament hindi nakabase doon sa Levitical priesthood. Actually, dito kasi sa sa issue ng tithing, yung iba ay parang nagdadalawang isip sa paniniwala tungkol dyan. Yung iba nagkakahalo-halo pa yung turo. Napaghahalo-halo yung ibang giving, napagkakamalan nila itong tithing. So ngayon, para maging malinaw, gusto kong ibahagi itong tithing. Yung iba ay parang natatakot silang magturo ng tithing. Actually, tayo po, hindi tayo takot ituro ang tungkol sa tithing kasi nasa Bible yan. Ngayon, ang issue na pinag-uusapan ay yung tungkol doon sa dapat pa ba tayong magbigay ng ika-10 bahagi sa New Testament? Biblical ba sa New Testament yung pagbibigay ng ika-10 bahagi? Kasi yung iba binabatikos ito, at saka yung iba talagang matindi yung pagtuturo nila laban dito. Ngayon, tayo naman ang gagawin natin ay ipaliwanag ayon sa Biblia. Kaya nga, ang pag-uusapan natin yung tithing sa Old Testament pati sa New Testament. Isa sa mga talatang ginagamit ng iba para pawalan ng bisa ang tithing ay yung Hebreo 7:12. Pupuntahan natin lahat yan, mga kapatid. Pupuntahan natin yan. At kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede naman po nating pag-usapan yan. So, i-share lang muna natin ngayon yung pagbibigay ng ikapo o yung pag-iikapo, at actually, dalawa sa pinaka-importanting giving sa New Testament ay yung tinatawag na handog. Yung pagbibigay ng ikapo at yung handog. Ngayon, walang problema doon sa handog, doon sa offering. Amen. Ang usapin ay sa tithing. Kaya siguro ito muna yung pag-usapan natin, yung tungkol sa tithing. Right. So bago tayo magpasimula, ay magbasa muna tayo ng talata sa Biblia. Praise God. Unang-una, ito yung paborito ng mga ng mga nagtuturo ng ika-10 bahagi, yung Malakay chapter 3. Pero gusto kong linawin na hindi lamang po Malakay chapter 3
yung talatang tumatalakay sa ika-10 bahagi. Isa lang po yan. No? Pero yun yung magiging text natin. Yeah. Ay nanonood sa atin ngayon si Architect Ranilo Malinaw. Ano? Siya po yung nagtag sa akin. Brother Architect Ranilo. No? Praise the Lord. Yeah. Ayan. Yung mga nanonood ngayon ay God bless po sa inyo. Yan si Brother Jomar, Sister Rosalina, Belda, si Mika, no, dyan sa Naga. No? At yan si Architect Ranilo at iba pang mga nanonood sa atin. Alright, so without further ado mga kapatid, buksan natin yung Malakay chapter 3. No? Malakay chapter 3 verse 8 hanggang verse 10. Praise the Lord. Alright. Yeah. Okay. Marami tayong mga paksa na dapat alakayin, ano? Praise God. So, sama niyo lang din po kami sa prayer, ano? Kasi busy kami ngayon, ano? Nakaraan ay gawain ng yung sectional conference sa section 1. Medyo napalaban tayo doon. Kasama ko po sila Pastor Dante, si Pastor Ding, of course yung iba pang mga nandoon. Praise God. At pagkatapos ng gawain doon, balik kami dito sa Kamsur dahil may gawain naman ng mga nanay. Praise God. At nung Sunday, inter-church fellowship ng 4 na church. Amen. At ang iyong lingkod ang preacher dahil yung evangelist natin ay hindi po available. At next week, September 3 and 4, tama ba? O 4 and 5, doon sa Agdangan, Quezon. Tayo naman po ang mag-preach doon. Kaya busy. Pasensya na ho kayo. Medyo yung panahon natin sa pagtuturo online medyo apektado. Pero sikapin natin, sa tulong ng ating puno. So kung kayo po ay may Bible, sundan nyo na lang kasi hindi po naayos yung nandyan yung pamangkin ko. Pinapaayos ko yung ginagamit nating platform, yung OBS, meron po busy siya kaya hindi pa naayos. So kaya ngayon naka-live lang muna tayo sa sa cellphone natin. Okay? So sundan nyo na lang yung mga talata mga kapatid at isa-isain natin itong ipapaliwanag. So ang pinaka-text natin ay dito po sa Malakay chapter 3 verse 8 hanggang verse 10. Basahin natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Tingnan natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Alright. Okay. Sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Alright? Ganon din po ang Matthew chapter 23 verse 23. Basahin natin ang nakasulat. Sa aba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw,
sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. So tayo po muna ay manalangin para samahan tayo, kasihan tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, at nang sa gayon po ay may paliwanag natin, no, ang salita ng Diyos sa kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat. I-bless niyo po kami sa pag-aaral na ito. Bigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, upang ang iyong mga salita ay aming maunawaan at maibahagi po ng iyong abang lingkod ngayong gabi, upang ang mga kaibigan naming may mga pag-aalinlangan o kaya ay nagkukulang ng kaunawaan sa ganitong aral ay mabuksan po ang kanilang isipan. Gamitin mo ang iyong lingkod, maging daluyan po lamang ng iyong pagpapala. Marami pong salamat. Purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So ulitin ko po, may mga tagapagturo na kinukontra at kini-question, ang kahalagahan at katunayan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Diyos. Ayon sa kanila, ito raw po ay bahagi ng kautusan ni Moises na nawalan na ng bisa sa New Testament. Kasi sabi ng Hebreo, Kapitulo 7, talatang 12, for the priesthood being changed, there is of necessity a change also of the law. Dahil yan anya ay kabilang sa kautusan, nung inalis ang kautusan, nung pinawala ang bisa ang kautusan, kasama ito sa naalis na. Alright. So ito nga po yung sinugot natin doon sa doon sa nagturo, na tinagpo tayo ni Brother Ranilo, na kapag hindi mo naintindihan yung priesthood of the Bible, talagang mapapaniwala ka na yung tithing ay nawalan na ng bisa, kasabay na nawalan ng bisa ng pag-aalis ng kautusan. Yung change of priesthood at saka yung change of the law, nakasama yung tithing doon. Ngayon, gusto kong maintindihan natin na ang pagbibigay po ng ikasampung bahagi, ito po ay hindi nagpasimula sa kautusan. Nag-research tayo ng konti tungkol dyan, mga kapatid. Nung si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melchizedek, ang estimate po ng mga Bible scholar ay ito po ay nangyari 430 years bago ibigay ang kautusan. Bago ibinigay ang kautusan sa panahon ni Moises, meron na pong tithing at meron ng priesthood. Yung priesthood na yun, nauna po sa Aaronic priesthood at saka sa Levitical priesthood. Kaya kung mapapansin ninyo, si Abraham po ay nagbigay kay Melchizedek. Tama po ba? Tingnan natin ang Genesis. Genesis. Para ipakita ko lang, kasi parang ganito lang yan yan, parang ganito lang yan, Mitch. Yan si Mitch. Yeah. Praise God. Saan ba ako nagturo? Parang doon sa sa discipleship sa church. Sabi ko, halimbawa ka ako, Sister Malo, nung Sunday pala. Halimbawa, kagawad ka sa barangay. Gumawa kayo ng batas sa inyong barangay na ipinatupad nyo sa barangay ninyo, San Felipe.
ipinatupad nyo yan sa Barangay San Felipe. Ngayon, naging maganda yung ipinatupad ninyo sa Barangay San Felipe. Narinig ka ako ni Sister Grace, ipagpalagay natin siya ay opisyal din sa barangay o kaya kapitan. Inadapt nila ngayon yung ipinatupad nyong pulisiya o kautusan doon sa inyong barangay. Ipinatupad, naging maganda. Pero dumating ang panahon, merong nag-propose na tanggalin. Ito'y inadapt ninyo, in-apply ninyo sa barangay ninyo. On that case, sabi ko nga sa kanila, sa Barangay Kararayan, halimbawa, ipinatupad nyo rin yun, naging maganda, naging maayos, maraming nagbenepisyo. Ngayon, merong nag-propose na isang barangay council, na nag-propose siya na alisin na natin ito. Ihinto na natin ang pagpapatupad nito. Nagkaroon ng majority decision na alis yun. So, hindi na ngayon ipinatupad yung batas na inadapt ninyo sa Barangay San Felipe. So, ang tanong natin, Pastor Jerry? Pastor Jerry, happy birthday. Yun bang barangay na nag-adapt ng kautusan o batas nung Barangay San Felipe, nung ito ba ay inihinto nila, naapektuhan ba yung Barangay San Felipe? Naapektuhan ba yun? Itinigil ng Barangay Kararayan, yun bang original na nagpapatupad ng batas na yun? Apektado ba yun? Inihinto rin ba nila dahil inihinto ng kabilang barangay? Hindi. Kasi proven and tested na nila yun eh. Ito ay kanilang ginagawa at malaki ang benepisyo nito sa kanila. The same po doon sa tinatawag nating tithing. Bago yung kautusan ni Moises, meron ng tithing na ginagawa. Yan po ay sa panahon ni Abraham, nung siya po ay bumalik, nung iniligtas niya ang kanyang pamangkin na si Lot at sila po ay nagtagumpay. Sabi ng Biblia, nung masalubong ni Abraham si Melchizedek, nagbigay siya ng 10 bahagi. Amen. Nagbigay siya ng 10 bahagi. So, ang tithing po ay ginaganap long before na ibinigay yung kautusan kay Moses. At alam naman natin sa kautusan na ang binigyan ng karapatang kumuha ng 10 bahagi ang lahi ng Levita. Yung Levita, anak siya ni Abraham. Mayroon siyang 3 anak. Si Gerson, si Merari, at saka si Kuhat. Gersonite, Merarites, at saka yung Kuhatites. Kita mo sa may Kuhatito ko, may tagakuha na ng tithes. Honestly speaking, yung lahi ng mga Levita, sila po yung binigyan ng authority para kumuha ng 10 bahagi. Nandyan po yan sa Numbers chapter 18 verse 21 to 24. Sila po yung binigyan ng kautusan. Sila yung binigyan ng karapatang kumuha ng 10 bahagi sa panahon ni Moises, sa panahon ng kautusan. Ngayon, nung ito pong kautusan na ito ay nag-expire, hindi naman po naapektuhan yung pagbibigay ng 10 sa panahon ni Melchizedek na doon nag-originate ito. So siguro nakukuha nyo yung idea, mga kapatid. Kasi nga doon nga sa binanggit ko doon sa reply natin, mayroong prophecy na may babangon na panibagong saserdote. Panibagong saserdote. Siguro, para sa kaalaman ng lahat, basahin natin sa awit 104. Sa awit 104, meron pong prophecy dyan. Tingnan natin kung ano ang
sinasabi ng banal na kasulatan. Ah, 110, sorry. Mali yung nakuha kong talata. 110 verse 4. Yan. 110 verse 4. Yung naalala ko yung 4. 110 verse 4. Tingnan nyo ang nakasulat dyan. Sa Psalms chapter 110 verse 4. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So may prophecy. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo kanina, ang original na, yung binigyan ng authority para kunin ang ikasampung bahagi sa panahon ng kautusan, sa panahon ni Moises, ha? Ito po yung mga Levita. Siguro para maipakita ko sa inyo, basahin natin sa aklat po ng Levitico, ng Numbers chapter 18. Numbers chapter 18. Tingnan natin. Verse 21. Verse 21 to 24. Ito po ang sabi ng Biblia. Gusto kong linawin ang binabanggit ko na pagkuha ng ikasampung bahagi na ang binigyan ng authority ay yung mga Levita. So nasa Levitical priesthood po yan. No? Ang sabi diyan, at sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana sa gitna o sa naganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Yan. At sa haharapin ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan, baka sila'y magtaglay ng kasalanan at mamatay. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. So maliwanag dyan, sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana. Yan po yung ganti sa kanilang paglilingkod. Sila po kasi yung naglilingkod doon sa templo, no? Yung lahi ng Levita, no? Si Levi, mayroon siyang 3 anak. Gaya ng aking nasabi, si Merari, si Gerson, at saka si Kohat. Merarites, Gersonites, at saka yung Kohatites. Yan. Doon sa Kohatites, diyan nang galing yung yung mga priest, yung mga saserdote. No? Diyan galing si, tama ba ako? Diyan galing si na Moises at saka si Aaron. So yung lahing ito ni Aaron, diyan sa kanila nang gagaling lahat ng mga high priest sa kanila. Pero yung entire na Levita, sila po ang tumatanggap ng ikasampung bahagi. Dahil wala po silang mga sinasaka. Wala po silang mga kabuhayan, kundi naandoon sila sa paglilingkod sa templo. So kaya ang pag-iika po, yan po ay yan ay kautusan ibinigay ng Diyos sa Israel para sa mga Israelita. Now, kung mapapansin ninyo, si Abraham, yung Levita na siyang binigyan ng utos para tumanggap ng ikasampung bahagi, nasa tiyan pa sila ni Abraham. Nasa tiyan pa sila ni Abraham. Nagbibigay na sila ng ikasampung bahagi. Tama ba? Nagbigay na sila ng ikasampung bahagi kay Melchizedek. So patunay lamang na yung
yung pagbibigay ng ikasampung bahagi, ito po ay ginaganap na bago pa ibigay yung kautusan. Amen. Bago pa ibigay yung kautusan, meron ng pagbibigay ng ikasampung bahagi. Sabi nga po ng mga Bible scholar ay mga 430 years bago ibinigay yung kautusan, nagbigay na si Abraham. At alam naman natin na yung Levita nanggaling yan sa lahi ni Abraham. O ngayon, tingnan natin sa aklat ng Hebreo, no? Hebreo Kapitulo 7. Tingnan natin kung totoo ba na yung Levita ay nagbigay ng ikasampung bahagi, bagamat sila ay nasa sinapupunan pa ni Abraham. Tingnan natin. Eto, Hebreo Kapitulo 7, talatang 7, no? Hanggang 10. Tingnan ninyo, no? Sundan po ninyo sa inyong mga Biblia. Datapwat walang anumang pagtatalo. Ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So kita ninyo mga kapatid, yung inutusan o binigyan ng karapatang tumanggap ng ikasampung bahagi ang mga Levita, nasa sinapupunan pa ni Abraham, nagbigay na sila kay Melchizedek. Nagbigay na ng ikasampung bahagi. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, mas mataas yung priesthood ni Melchizedek kaysa sa Levitical at Aaronic priesthood. O ngayon, para maintindihan natin, no, itong tithing na ginagawa na sa panahon ni Melchizedek, nung ibigay ang kautusan kay Moises, ibinigay ng Diyos, yung tithing isinama doon, naging programa na kasama doon sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Kasi ano nga yun maganda nga yun beneficial yung tithing sa kanila. Kung bakit ko nasabi, si Abraham nga nagbigay ng ikasampung bahagi. Maging si Jacob, namanata yun si Jacob. Tingnan niya natin sa Genesis chapter 28. Genesis chapter 28. Kaya doon sa mga nagsasabing ang tithing, bahagi ng kautusan, hindi naman natin tinatanggihan yun. Pero bago po yung kautusan, mayroon ng tithing sa panahon pa ni Melchizedek, na si Abraham ay kinikilala yun. Kinikilala niya yung pagkasaserdote ni Melchizedek. At para maintindihan natin, si Kristo po ay naging, si Melchizedek naging typology ng ating Panginoong Kristo. At nung nagkaroon ng change of priesthood, yung priesthood na napalitan, yung Aaronic at saka Levitical priesthood, nung ito'y napawalang bisa, may lumitaw na panibagong pagkasaserdote. Yun na yung prophecy doon sa Awit 110 verse 4. Thou art a priest, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Tingnan natin si Jacob, yung kanyang panata. Ito, wala pang kautusan. Wala pa hong kautusan ito. Di ba? Kasi yung kautusan binigay kay Moises. Saan ba galing si Moises? Sa Kuhat. Saan ba galing si Kuhat? Kay Levi. Saan ba galing si Levi? Di ba? Masusundan natin Jacob, Isaac, Abraham. So ang layo pa niyan.
Pero tingnan nyo po ang nakasulat sa Genesis chapter 28. Tingnan natin ang verse 20. Ito. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Kita mo, si Jacob ay namanata. Nag-promise siya sa Panginoon na lahat ng kanyang matatanggap, lahat ng ibibigay ng Diyos sa kanya. Anong sabi niya? Walang pagsalang, ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa inyo. So, ibibigay ko sa inyo yung ika-10 bahagi. Pinangako ni Jacob. Kaya si Abraham nagbigay ng ika-10 bahagi. Si Jacob ay namanata na ibibigay niya, lahat ng ibibigay ng Diyos sa kanya, yung ika-10 bahagi, ibibigay niya sa Panginoon. Kita nyo, meron ng tithing long before na ibinigay po yung kautusan kay Moises. So sa makatuwid, yung utos na pagbibigay ng ika-10 bahagi sa kautusan ni Moises, mayroong ideyang pinanggalingan. Amen. So kumbaga, kung nauna yung tithing sa panahon ni Melchizedek, doon kinuha yan, isinali sa kautusan. O ngayon, nung inalis yung kautusan, naapektuhan ba yung tithing sa priesthood ni Melchizedek? Hindi. Ang apektado lang yung tithing sa panahon ni Jacob, sa kautusan ni Moises. Pero yung tithing, tuloy pa rin yun. Amen. Yan yung argumento natin. Sasabihin ng iba, wala nang tithing sa New Testament kasi inalis na yung kautusan. Ay hindi mo naintindihan ng priesthood of the Bible. Bago yung Aaronic priesthood, bago yung Levitical priesthood, mayroon ng Melchizedek priesthood. At mayroong prophecy sa Biblia na mayroong lilitaw na saserdote. At ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa pagkasaserdote ni Aaron, hindi rin sa pagkasaserdote ng Levites, kundi sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Totoo ba na si Kristo ang naging katuparan, no, ng prophecy na yan dyan sa aklat ng Awit 110 verse 4. Tingnan natin ang mga nakasulat sa Biblia, yung fulfillment ng prophecy na ito. Kasi ito yung ito yung sagot natin doon sa objection. Bakit mayroon pang tithing? Bakit mayroon pang tithing sa New Testament samantalang inalis na yung kautusan? Samantalang ang kumukuha ng ika-10 bahagi ay ang Levitical priesthood. Objection nila yan. Bakit naman yung priesthood napunta kay Jesus Christ? Kasi nga po may prophecy. Alam nyo kung bakit? Kasi yung kautusan nagkaroon ng, sabi ng Biblia, kung ang kautusan sana ay naging faultless, ibig sabihin walang kapintasan, hindi na magkakaroon pa ng panibago. Nagkaroon ng kapintasan. No? Sa makatuwid, yung priesthood sa panahon ni Aaron, yung priesthood sa Levita, ano na po yan? Nawalan na ng bisa. Kasi nga, nagkaroon na ng kapintasan. So kaya, nagkaroon na ng paglilipat, no? Nagkaroon na ng pagbabago ng priesthood. At yun na nga po ang prophecy, na ang priesthood ay malilipat na kay Jesus Christ. Saan ba galing si Kristo? Sa lahi ng Juda.
Ano ba yung Juda? Yan po yung lahi ng mga hari. Kaya, ang pagkasaserdote sa New Testament, hindi na Levitical priesthood, hindi na Aaronic priesthood. Ang priesthood sa New Testament, royal priesthood na, nakalinya na kay Kristo, sa lahi na ng Juda. O pag naintindihan mo yan, wala kang problema sa tithing. Kasi ang tithing, hindi yan nag-originate doon sa kautusan. Hindi yan nag-originate kay Moises. Yung tithing, nag-originate yan kay Melchizedek. Ngayon, ibinabalik doon ang priesthood. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Hindi Levitical, hindi Aaronic. Nakukuha nyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. O tingnan natin ang katuparan sa hula na awit 110 verse 4. Kanino ba ito natupad? Hebreo Kapitulo 5. Yeah. Hebrew chapter 5. Mula po verse 5 hanggang verse 6. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Tingnan nyo, si Kristo hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Diba? Mga prophecy yan tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos. Alam na natin yan, Pastor Joel, na yung pagkakatawang tao ng Diyos, yun yung tinatawag na anak. Yung iba, hindi matanggap na ang Diyos nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao raw ay hindi ang Diyos, kundi ang salita. Naniniwala naman tayo na yung salita ay nagkatawang tao, pero ang salita ay ang Diyos mismo yun. Di ba? Saka na natin talakayin yan. Yung tungkol sa logos, na yung iba nahihilo pagdating sa logos, na paghihiwala yung logos at saka yung Diyos. Ang stand po ng United Pentecostal Church dyan, maliwanag yan, yung Diyos mismo, the logos, is God Himself. Ang dami nating writer, pinatutunayan nila that the logos is God Himself. Saka na natin talakayin yan. Dito muna tayo sa tithing. Yung iba kasi, na pagkakamalian, akala nila, kayaan niya ako nagtatites dahil gusto kong pagpalain. Natural na yun, pag talagang ikaw ay nagbigay ng ika-10 bahagi, may blessings talaga yan. Kayaan niya ako nagbibigay ng ika-10 bahagi dahil kinikilala ko ang Diyos sa buhay ko. Totoo yun. Pero hindi lang yun ang basihan bakit tayo nagbibigay ng ika-10 bahagi. Ang basihan po, isa sa basihan natin bakit may tithing sa New Testament, ay dahil ibinalik yung original priesthood ng Bible. Yung Melchizedek priesthood, na doon po kinuha yung pagkasaserdote ni Kristo. Di ba? Yan ang sabi ng Hebreo 5:6. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So ang linya ng priesthood natin, wala sa Levitical priesthood, wala sa Aaronic priesthood. Ang linya ng priesthood natin, na kay Kristo, royal priesthood. No wonder sinabi ng Biblia, you are a chosen generation, a royal priesthood. O kung yung priesthood natin, nakalinya kay Kristo, at si Kristo nakalinya kay Melchizedek, yung pagkasaserdote niya, hindi ibinasi sa Levita. Diba? Nawalan na ng bisa yung Levitical priesthood. Yung Aaronic priesthood, nawalan na ng bisa. Sabi ng Biblia, the priesthood being changed. Pinalitan na yan. Ano ang ipinalit? Royal priesthood. Amen. At yung priesthood na yan, nakalinya yan doon kay Melchizedek. Doon ibinasi. Kasi si Melchizedek, naging perfect typology ng Panginoon. Kasi si Melchizedek, walang talaan ng lahi. Walang pinanggalingan.
O kaya naging typology siya ng ating Panginoong Kristo. O di ba? O tingnan pa natin yung iba pang talata. Hebreo 6, talatang 20. Nandito yung mga katunayan ng priesthood ng ating Panginoong Kristo. Yan. Chapter 6, verse 20. Ang sabi diyan, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So napakaliwanag po na si Kristo ang kinatuparan ng hula sa awit 110 verse 4 na mayroong lilitaw na saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Hinulaan na. Ikaw ay magiging saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So kung nagkaroon ng change of priesthood, ito po ay napunta ngayon kay Jesus Christ. No? Sa lahi ng Juda. Si Kristo galing sa lahi ng Juda. Lahi ng mga hari. Amen. O dagdagan pa natin sa chapter 7. Diyan pa rin sa Hebreo. Chapter 7. Yeah. Verse, anong talata ba ito? Verse 17. Sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sa verse 21, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Yan. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kanya, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman. Kita mo, yung pagkapili kay Kristo para maging saserdote, base po sa sumpa ng Diyos. Yung Diyos mismo ang sumumpa. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Di ba mas mataas ang priesthood nito. At ito yung good news na gusto kong sabihin sa inyo. No? Tayo po ay nailinya. No? Nailinya tayo sa pagkasaserdote ni Kristo ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya sabi ng 1 Peter ba yun, mga kapatid? Tingnan niya natin. 1 Peter chapter 2 verse 5 at saka verse 9. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal. Kita mo yung priesthood natin, holy priesthood, Sister Ann. Diba? Yung priesthood natin, banal na pagkasaserdote upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Verse 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang. Ano ba yung lahing hirang sa English? But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. You see, tayo po ay saserdote. Di ba? Pwede ba tayong tumanggap ng ikasampung bahagi? Yung saserdote ang binigyan ng authority tumanggap. Pwede ba tayong magbigay? Pwede tayong magbigay. Kasi po, yung kautusan ni Moises, temporary lang ito eh. Ipinakita, actually, yung detalye ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, doon na natin makikita yan sa kautusan ni Moises. Sino ba yung nagbibigay? Sino ba yung tumatanggap? Kailan ba ito ibinibigay? Nandoon yung detalye. O meron pa ngang mga provision doon, pag hindi mo na ibigay, may multa ka pa roon eh. At saka, di ba, 20% pa ang multa noon.
Di ba? Yun yung detalye. Kapag hindi mo na, halimbawa, yung ibinigay na ika-10 bahagi ay galing doon sa kawan. At yung nabilang na ika-10 ay kursunada mong gawing parang breeder. O ngayon, para mapunta yun sa'yo, papalitan mo yun ng buo. Magiging 2 ang kapalit mo. Yun yung mga sinasabi doon, mga provision doon sa pagbibigay ng ika-10 bahagi sa Old Testament. Sa atin naman, ang pagbibigay ng ika-10 bahagi, base yan sa pananampalataya. No? Sa pananampalataya. Kung sa Old Testament, nagbibigay sila ng ika-10 bahagi, nagbibigay sila ng ika-10 bahagi dahil may utos. Sa atin, ang pagbibigay ng ika-10 bahagi sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan na natin yan. So, gagawin natin yan ayon sa pananampalataya. Dahil kung walang kasamang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please Him. Without faith. At anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Diba? Kaya kung nagbibigay ka ng ika-10 bahagi, duda ka. Kaya hindi mo ma-determine kung 5%, 10%, 20%. Yun yung ano ng iba. Yung iba naman, ay ang pagbibigayan niya sa New Testament ay kusang loob. Magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Kapatid, isa lang yun sa uri ng pagbibigay. Wala pong replacement sa tithing. Ang tithing, yan po ay ginagawa, ibinibigay para suportahan ang mga ministers. Mababasa natin yan sa Biblia eh. Mababasa natin yan. Na kaya yung mga naglilingkod sa templo, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo sa New Testament, sila rin naman ay dapat tulungan. Sila rin naman ay dapat mabuhay sa Ebanghelyo. Titingnan natin yung mga talatang yan. Okay. Kung papaanong ang purpose ng tithing sa Old Testament ay suportahan ang mga Levita na naglilingkod sa templo. Sa New Testament, ang God's financial program to support the ministry is through tithing and offering. Dalawa yan eh. Tithing at offering. So yan po, sa Old Testament, totoo po yun. Mayroong tithing. Ang problema lang pagdating sa New Testament, nami-misinterpret ng iba. Inaalisan nila ng bisa ang pagbibigay ng ika-10 bahagi base doon sa nabasa nila sa Hebreo 7:12. Ano ba yung pinalitan doon? Kautusan. Ang kautusan ang pinalitan. Ngayon, kung mayroong tithing sa kautusan, yun yung nakasama doon. Pero yung tithing sa panahon ni Melchizedek, ni Abraham, ni Jacob, hindi po yun napalitan. In fact, sa Biblia, kaya nating basahin na si Kristo nagbigay ng ika-10 bahagi. Totoo ba, Pastor? Si Kristo nagbigay ng ika-10 bahagi? Totoo yun. Ito, Mateo 5:17. Sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So naparito si Kristo para ganapin. Sinasabi ninyo na nasa kautusan ang nasa kautusan ang pagbibigay ng ika-10 bahagi. Ay naparito si Kristo, ginanap yung kautusan. O di sa makatuwid, nagbigay siya ng ika-10 bahagi. At bilang Hudyo, hindi niya inaalisan ng bisa yun. In fact, inendorso niya yun, di ba? Sa Mateo 23, tingnan ninyo yung sinasabi ng talata. Yung iba kasi, ang gusto nila, yung doon lang sa unahan. Ayaw nila, tingnan niyo, anong sabi ni Kristo? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ano raw yung mahalagang bagay ng kautusan? Katarungan, pagkahabag, at ang pananampalataya.
Ito yung dahilan bakit sinabi ni Kristo na yung mga eskriba at pariseo, mga mapagpaimbabaw, hypocrite. Bakit? Nagbibigay sila ng ikasampung bahagi ng kumino, ng anis, ng ano pa, ng yerba buena. Nagbibigay kayo, pero meron kayong di ginagawa. Meron kayong pinababayaang hindi ginagawa. Ano yung hindi nila ginagawa? Yung mahalagang bagay ng kautusan, yung katarungan, pagkahabag at pananampalataya. Kinukontra ba ni Kristo yung pagbibigay ng ikasampung bahagi ayon sa mga talatang yan? Hindi. Ini-endorso niya yan eh. Anong sabi niya sa huling phrase? Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Alin yung tinutukoy niya na dapat gawin ang mga ito? Alin yung ang mga ito? Yung pagbibigay ng ikasampung bahagi. At alin naman yung sinasabi niyang huwag pabayaang di gawin yaong iba? Alin yun? Yung mahalagang bahagi ng kautusan. Yung katarungan, pagkahabag at pananampalataya. So in essence, ang sinasabi ni Kristo, magbigay kayo ng ikasampung bahagi, gawin din ninyo ang mga mahalagang bagay ng kautusan. Pareho ninyong gawin ito. Kung ang tithing ay ipinagbabawal ni Kristo, dapat hindi niya yan inendorso. Wala tayong mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ang pagbibigay ng ikasampung bahagi. Kung mayroon kayong mababasa, ipakita ninyo. No? Meron ba kayong nabasa sa Biblia, huwag kayong magbibigay ng ikapo sa New Testament? Meron bang nakasulat ng ganoon? Wala naman akong nabasa eh. Inendorso ni Kristo yan. At pinatunayan niya na ang pagbibigay ng ikapo, ginanap niya na parito ako hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ginanap ni Kristo. At para sabihin ko sa inyo, si Apostol Pablo, ginanap din ito. Nagbigay din si Apostol Pablo ng ikasampung bahagi. Tingnan natin sa Biblia. Nagbigay ba si Apostol Pablo ng ikasampung bahagi? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano ang sabi diyan? Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Yung salitang follower dito, be ye followers, yung salitang followers dito, sa Greek word mga kapatid ay mimetes. Mimetes. Na ano ang ibig sabihin? Imitator. Maging tagatulad kayo sa akin, kaya tama yung Tagalog eh. Anong sabi sa Tagalog? Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Nagbigay ba si Kristo? Sabi ni Kristo, ginanap ko ang kautusan. Ang tithing ba ay nasa kautusan? Nasa kautusan. Ginanap ba ni Kristo? Ginanap ni Kristo. Anong sabi ni Pablo? Tularan ninyo si Kristo, gaya ko naman na tumulad sa kanya. Tinularan ni Pablo, nagbigay si Kristo ng ikasampung bahagi. In essence, ginawa din niya ni Pablo. Tinularan niya eh. O kaya ang challenge natin ngayon doon sa mga nagtuturong walang tithing, ay hindi ko ito itinuturo dahil hinahabol ko yung tithing, no. Tinuturo ko ito dahil nakasulat sa Biblia na sinisira ng ibang mga tagapagturo. Dinadaya yung mga mananampalataya. Ngayon, titingnan natin ano ba yung magiging epekto pag hindi tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi. Ano ba yung magiging epekto niyan? Meron bang ano yan, pastor? Meron bang epekto yan sa kaligtasan ko? Kung hindi ako magbibigay ng ikasampung bahagi. Kasi kung minsan, sinasabi natin yung sinasabihan niya ng malaki, wala naman yan epekto sa amin. Ewan ko lang kung talagang walang epekto. Pero pagdating kaya sa kaligtasan, yung hindi mo pagbibigay ng ikasampung bahagi, maliligtas ka kaya? Ito yung mahalagang bago tayo magtapos,
Tutuloy natin ito. Nandun pa lang tayo sa introduction dapat eh. Di ba? Napunta na tayo dito pero okay lang. No? Babalikan natin yung pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Old Testament. I-trace natin yung mga pag-uutos ng Panginoon at pagdating sa New Testament. Pero klarado, maliwanag yan ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, iyan po ay iniundurso ni Kristo. Dapat sana ninyong gawin ito. Ano pa yung sinasabi ni Kristo? Pag hindi ninyo nahigitan ang katwiran ng mga eskriba at parisiyo, tama ba? Sa anumang paraan ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Ayun, mabigat yun mga kapatid, ano? Pag hindi natin na higitan yung katwiran. Siguro basahin natin yung Matthew chapter 5 verse 20. Bago ko basahin yung ano ba yung epekto ng hindi pagbibigay ng ikasampung bahagi? Ano ba yung may epekto ba ito sa kaligtasan? Kasi yung iba parang ano bang tawag natin yan? Parang binabaliwala lang eh. Wala naman yan. Anong wala? Kung naniniwala ka sa nakasulat sa Biblia, susundin mo ito. Susundin mo ito kung naniniwala ka sa Biblia. Walang iniutos si Kristo na hindi mahalaga. Mahalaga yan. Di ba? Asan ba yung babasahin natin? Mateo 5:20. Isa pa sa mga talata na pwede nating pagbulay-bulayan. Mateo 5:20. Sabi ni Kristo, si Kristo nagsalita nito sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Alam niyo yung mga eskriba at parisiyo, matuwid sila sa kanilang sarili. At kasama sa ipinagmamatuwid nila ay ang pagbibigay ng ikasampung bahagi. Tingnan natin ang Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Ilang talata na lang ito. Saan ba yung Lucas chapter 18? Okay. Lucas chapter 18 verse 11 hanggang 12. Ito po yung sabi ng parisiyo. Ang parisiyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Isa yan sa ipinagmamatuwid ng mga eskriba at parisiyo. Sabi ng Biblia, kung hindi raw natin mahihigitan ang mga pangangatwiran o katuwiran ng mga eskriba at parisiyo, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit sa anumang paraan. Di ba? Kaya dapat mahigitan natin. Paano natin mahigitan ang katuwiran ng parisiyo, lalo na sa larangan ng pagbibigay ng ikapo? Dalawa ito pag-aayuno at ikapo. Actually, itong mga eskriba at parisiyo, meron lang namang utos sa kanila kung ilang beses sila mag-aayuno sa isang taon. Parang isang beses lang yata yun. Hindi ako sure. Pero pagka tinalakay natin yung tungkol sa fasting, pwede naman nating talakayin yan dito. Ngayon, ang ginawa nila, naging 2 beses. Parang isang beses sa isang linggo. Naging 2 beses sa isang linggo. Makalawa akong mag-ayuno sa isang linggo. Lumago sila sa kautusan. Pero hindi doon sa pagsunod sa salita ng Panginoon.
Sa pag-ibig, wala eh. Kasi ganito eh. Yung pulubi, siya ay naghandog sa Panginoon. I mean, yung maniningil ng buwis, naghandog sa Panginoon. Ang tingin nila, yung maniningil ng buwis, makasalanan. Sila nagmamatuwid. No? Praise God. Sila ay nag-aayuno. 2 beses isang linggo. Nagbibigay ng 10 bahagi. Now, paano natin mahihigitan sila? Sa attitude. Sapagkat sila ay nagbibigay ng 10 bahagi, pero mali ang attitude. Mapanghusga sila at self-righteous. So tayo ay nagbibigay ayon sa pananampalataya at mapagpakumbabang loob. Hindi na natin ipinagmamalaki yan. Ako nagbibigay ako ng 10 bahagi. Hindi na. No? Pag nagbigay tayo ng 10 bahagi, ibinibigay natin yan sa pananampalataya at may pagpapakumbabang loob. Anyway, yan po ay hindi sa atin. Sa Diyos talaga yan. Pag binasa nyo mga kapatid sa Levitico chapter 27 verse 30, lahat ng 10 bahagi sa Diyos yan. Amen. Sa Diyos yan at yan ay banal sa Panginoon. Banal sa Panginoon. So nakita nyo mga kapatid, amen. Ganoon po kahalaga yung pagbibigay ng 10 bahagi. Yan ay isa sa paraan kung papaano natin masusukat yung katuwiran natin sa katuwiran ng mga Eskriba at Pariseo. Kung sila nagbibigay na may pagmamalaki at merong kumbaga ay nanghuhusga ng tao, tayo nagbibigay sa pananampalataya at merong pagpapakumbabang puso sa Amen. O ngayon, sobra na yung oras natin basahin ko pa yung yung magiging epekto sa hindi nyo pagbibigay ng 10 bahagi. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa hindi pagbibigay ng 10 bahagi? Binasa natin sa Malakias. Yung mga nagnanakaw. Diba? Yung mga nagnanakaw, sabi ng Biblia, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan ninyo ako. Sa anong paraan? Ninanakaw ninyo ako. Yung Diyos na yung ninanakaw natin. Diba? Saan ba tayo nagiging magnanakaw? Sabi ng Biblia, sa 10 bahagi at sa mga kalian. Sa tithes and offering. 10 bahagi at mga handog. Ngayon, ang tanong dyan, meron bang magnanakaw na papasok sa kaharian ng langit? Sa New Testament, yung pagnanakaw, no? Romans chapter 2 verse 21 to 22. Hindi tayo dapat nagiging magnanakaw. Kung sinasabi natin sa mga tao, huwag kang magnakaw, dapat tayo rin wag magnanakaw. At sa 1 Corinthians 6, 9 to 11, ganyan ang mga ilan sa inyo. Mga ano raw, kasama doon yung pagiging magnanakaw. Basahin natin, 2 talata na lang, magtatapos na tayo. Okay, tingnan natin, sa unang Korinto, 6, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Sabi diyan, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yung magnanakaw, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Malakias, ninanakawan ninyo ako. Sa anong paraan ka namin ninanakawan, Panginoon? Sa 10 bahagi at sa mga kaloob.
Sabi ng Korinto, ang mga magnanakaw, kabilang sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ay sino? Yung mga magnanakaw. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ganito yan. Kung hindi ka magbibigay ng ikasampung bahagi, nagiging magnanakaw ka. Isinasapanganib mo ang kaligtasan mo. Hindi naman tayo kagaya nung iba na ang turo ay once you are saved, always saved. No? Pag tinanggap mo ang Diyos, ligtas ka na. Oh. Meron akong nakausap niyan doon sa ano. Ito, ano, ano bang, ano yung bookstore yun eh. Tulungan niyo ako mga taga-Naga, saan ba yung bookstore na yun? Diyan sa may, nakalimutan ko yung bookstore kung saan. Diyan sa may Piña Francia. Mayroong bookstore dyan eh. Christian bookstore. Nakausap ko yung tindero doon. Sabi nila, alam mo Brad, pag ikaw ay ligtas na, kahit gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Walang epekto yan sa kaligtasan mo. Okay, sabi ko ganito. Kailangan na niya, totoo yung kaligtasan. Totoong pananampalataya. Sabi ko, halimbawa kako ganito. Paano ba kako tumatanggap sa inyo? Paano ba kako ang kaligtasan sa inyo? Tanggapin mo niya si Kristo. Ayan, sabi ni Sister Eden, PCBS. PCBS ba? Philippine Christian Bookstore. Parang hindi yun, Sister Eden. Ibang bookstore yun. Yung sa Ramayda. Yan, sa Ramayda Sentral. Tanggapin mo niya si Kristo sa puso mo. Ano ka na nun? Born again ka na. Sabi ko, halimbawa ka ako, para mapatunayan na tinanggap ko si Kristo. Paano? Itataas ang kamay, tanggapin si Kristo sa puso. Halimbawa ka ako. Binible study ninyo. Nagpasya akong tanggapin si Kristo. Nagtaas ako ng kamay, umiiyak pa ako. Damang-dama ko yung pag-ibig ni Kristo. Tinanggap ko siya sa puso ko. So tanong ko kako sa iyo, ligtas na ba ako nun? Ay ligtas ka na niya yun. What if, nung uma-attend na ako sa pananambahan sa inyo, sabi mo ligtas na ako. Umiiyak pa ako, sincero kong tinanggap si Kristo sa puso ko. Sabi mo, ligtas na ako. O ngayon kako, umattend ako sa mga pagtuturo, Bible study, panambahan. Itinuro ang tithing. May tithing ba kako sa inyo? Sabi niya, mayroon. Kako ako, nananampalataya, umiiyak pa, sincero sa pagtanggap. Nung narinig ko yung turo tungkol sa tithing, ay hindi ako sumang-ayon. Natisod ako sa tithing. Tanong ko kako, ligtas ba kako ako o hindi? Hindi niya totoo yung pagtanggap mo. Tika muna kako. Nung hindi pa tinuturo yung tithing, nagtaas ako ng kamay. Umiyak pa ako, tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Ligtas ba ako no? Sincero yung pagtanggap. Sabi niya ligtas. Kako nung nagturo na sa tithing, natisod ako. Ligtas ba ako noon? Hindi. Hindi na makasagot mga kapatid. Sa atin po, ang salvation pwedeng mawala kung mapabayaan mo. Hindi lang ito mawawala kung magiging matapat ka sa pagganap, pagsunod. Mayroon kasing 3 stages ang salvation, di ba? Mayroong past, may present, may future salvation. Naituro ko na yan dati, pero pwede naman natin ituro ulit. Diba? Pwede mong maiwala ang kaligtasan. Kahit tinanggap mo si Kristo, kahit nabautismoan ka na, nagsisi ka, nabautismoan, tumanggap ng Holy Ghost. Kung ikaw po ay nagpabaya. Maraming example sa Bible na napabaya ng kaligtasan. Diba? Number 1, si Lucifer. Number 1 yan. Diba? Sunod, si Adan at si Eva, naiwala nila yung nasa Garden of Eden na sila. Ang dami pa dyan, si Himeneo, si Pilitos.
Ang dami dyan na mga mananampalatayang tumalikod. Pwede mong maiwala ang kaligtasan kung ito'y mapabayaan. Alright. So, walang magnanakaw na maliligtas. Ano? Ay, isa na lang na talata, siguro last na ito, bonus na talata na lang ito, kung tama yung pagkaalala ko. Chapter 4, verse 15 ng 1 Peter. Sabi diyan, ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng magpakialam sa mga bagay ng iba. Yeah. Let none of you suffer as a murderer, as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's affairs. So gusto ko pong maging klarado tayo. No? Ang tithing, ginaganap yan o ginanap yan bago pa ibinigay ang kautusan. Sabi ng mga Bible scholars, mga 430 years before the law, nag-tithes na si Abraham kay Melchizedek. Si Jacob ay nagpanata, ibibigay niya ang kanyang ikasampung bahagi. Ang Levita na siyang inutusang tumanggap ng ikasampung bahagi sa kautusan, nasa sinapupunan pa, nasa balakang pa ni Abraham, nagbigay na ng ikapu. Anong ibig kong sabihin? Mas nauna po ang tithing sa Melchizedek priesthood. Inadapt lang ito sa kautusan. Amen. Pero nung nakitaan ng fault, kapintasan ang kautusan, pinahinto na yan. Kasi yung kautusan, ang katuparan yan si Kristo. No? Kung nandyan na yung nandyan na yung laman, ano pang silbi nung anino? Diba? Parang ganun. So, kaya, mga kapatid, siguro sa susunod ay ipagpapatuloy natin ito. Titingnan natin yung iba pang mga talata. No? Basta't sa Biblia, klarado, mayroong tithing sa New Testament. Ngayon, kung ayaw ninyong gawin yan, wala tayong magagawa. So, doon sa mga nagpa-practice niyan, tuloy nyo lang po. At kayo ang makapagpapatunay kung ano ang naging epekto ng pagbibigay ng ikasampung bahagi. Amen. So, hindi lamang dahil gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, kaya tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi. Hindi lamang dahil ina-acknowledge natin si Lord bilang siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating tinatanggap at tinatangkilik, kundi nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi dahil nasa linya tayo ng priesthood ni Jesus Christ. Ano yun? Royal priesthood. Nagbibigay tayo at yung mga ministro sa atin tumatanggap ng ikasampung bahagi. Bakit? Tayo po yung binigyan ng authority na tumanggap ng ikasampung bahagi. Tayo po ay mga royal priesthood. Alright? So yan lamang po at magandang gabi sa lahat ng mga nakinig, sumubaybay at nagtiyaga sa ating pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon. Siguro bago tayo magtapos ay pasalamatan natin yung mga nakinig, nanood sa atin sa Bible study, Hindi ko na makita yung iba, pero paano ba natin makita ito? Yeah. Just to acknowledge, mga kapatid, yung mga nanood sa atin ngayong gabi. Praise God. Nandyan si Sister Ann, si Brother Robin, Sister Salome, si Pastor Joel Lim. God bless, Pastor Joel Lim. Si Pastor Amparags. Yan. Nakita ko ito, nag-baptize ito si Pastor ng, ilan ba yung Pastor? 20? Na binaptize ng ating butihing Pastor. Yan. Sino pa yung mga nandito? Yung aking asawa, nandyan lang, nanood din. Si Pastor Rogie Damasio, si Pastor Edlin Birano, mga estudyante ko to sa Bible School,
long time no see. Praise the Lord. Sino pa yung mga nandito? Si Pastor Moreno, ano? Praise God. Yan. Si Pastor Jumar na. May prophecy, Brother Jumar, ano? Jiramel Pagalangan. Yan. Sa Digos. Yan. Pasensya na kayo. Ano lang tayo, no? Naka-cellphone lang tayo. Pasensya na po, ano? Watching from Digos. God bless po sa inyo. Brother Jomar sa Naga, Sister Ann sa Taiwan, Brother Robin, no, sa Naga po yan. Pastor Lim sa may, saan ba yung lugar mo, Pastor Lim? Bulacan ba yun? San Rafael. Yan, Sister Eden, Brother Chito, yan, si Brother Wilfredo Pobero, yan, Sarah Joy, dyan sa Cam Norte, si Romy Joy Butchal, ayan, si Pastor Dawson, sino pa yung mga nandito, Jeremiah Inero, ayan, sa Valenzuela City, Pastor Jason Sonyo, happy birthday Pastor Jason. Angelo Bunina Bula, ayan, from Laguna, praise the Lord. Ernie Berdin Dital, saan ba to? Sa Guam? Sa Guam yata ito si Bitoy. Sino pa? Sister Sis Ayala. Yan. Sister Edna Nantes. Si Attorney. Yan. Magandang gabi po, Attorney Nantes. Mga kaibigan natin ito mula sa Iriga Church. Alex Abulencia, Richard Rabi. Sino pa to? Maricel Casis. Ayan. Pasensya na kayo, medyo hindi ko gaano mabasa. Yes, si Pastor Jerry Pineda, Sister Michelle Velasco, sino pa yung mga nandyan? Si Pastor Ryan Alves, yan. Estudyante rin natin ito noon, ngayon mga pastor na. Si Brother Joy Longares, yan. Sister Mirna sa Magaraw, si Brother Joy sa sa Nabwa, Maria Helen Ostaga Kamin, God bless po sa inyo. Yan. Sino pa yung mga nandito? Yan. Si Cristel Ramos. Dami ng mga nanood sa atin. Ernel Locha. Sino pa ba? Mike Alexis. Yan. Alright. So yung iba hindi ko na mabasa. Praise the Lord. Si Brother Rickson sa Laguna. Praise the Lord. Okay. Sino pa yan? Alright. So maraming salamat po sa inyo at abangan po ninyo yung part 2 ng ating pagtuturo. Ako, masaya ako nagbibigay ng ikasampung bahagi. Dahil ang sinasabi ng Biblia na God loveth a cheerful giver. Magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Ipapasya mo yan, ikaw ang magpapasya. Yung iba nahirapan dyan na magpasya. Lalo na kung malaki-laki na yung typing, may panghihinayang na. Ipasya mo, magpasya ka, mag-decide ka na gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen. So babasa pa tayo ng maraming talata. Ang daming talata kung inyanda dyan. No? Sa typing. Siguro doon sa mga baguhan para maintindihan po ninyo. Doon sa mga datihan naman para ma-reinforce ang inyong paniniwala sa ganitong aral ng Biblia. At siyempre, blessing sa atin yan. So magandang gabi rin sa evangelist natin, Pastor Mark Gonzales. Yan, sa Masbate po ito. So, magandang gabi po sa inyo. May mga request na turo. Yung isa sa mga turong request sa atin ay yung babae ba na tumatayo at nangangaral. Na-share ko nga yan doon sa mga kananayan. Siguro, bigyan din natin ng pagkakataong maituro yan. So, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at siguro mag-pray tayo para i-bless tayo ng ating Panginoon at ingatan sa ating pamamahinga ngayong gabi.
Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa mga oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan. Salamat sa kaunawaan na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, maging bahagi nawa ito ng paglago namin bilang naglilingkod sa iyo. Praise God. At sa pamamagitan nito, patuloy pong i-bless ang inyong mga anak. Bigyan mo kami ng masigla at masayang puso sa pagganap ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, idinadalangin ko ang mga kapatiran na bigyan mo po ng maayos na pamamahinga, pagtulog ngayong gabi. Ingatan at proteksyonan mo, Panginoon, ang bawat isa. Marami pong salamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Shout out din sa ating anak na nakinig ngayon, si Abigail. Si Brother Arnel Gilina. God bless po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise.